Hello viewers! Welcome to my personal vlog. Lizzie is here again for another video, and if you're new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. And for this video viewers, ang pag-uusapan natin ay kung nagbabala kang mag-Hong Kong, ano ba yung mga bagay na dapat mong paghandaan. Kaya dapat mo itong malaman para hindi ka mabigla. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. So, ano bang mga dapat nyong i-prepare bago kayo mag-Hong Kong. Watch full video. So, una sa lahat, kung nagbabala kang nag-Hong Kong, dapat mag-practice ka ng hindi kakain ng rice during breakfast. Dahil dito sa Hong Kong viewers, hindi talaga masyado nagbe-breakfast yung mga tao. So, alam niyo ba yung kinakain nila kung umaga? Egg lang, saka tinapay, or siomai, mga ganon. So, tayo bilang Pilipino, nasanay tayo na heavy breakfast na talaga sa umaga. Maliban sa pagkakape na merong tinapay, kakain talaga tayo ng rice tsaka may ulam. So, dito sa Hong Kong, wala yan viewers. So, kailangan mo nang sanayin yung sarili mo na kape lang talaga sa umaga at tsaka tinapay or itlog. Walang rice. Pangalawa is, during lunchtime, may mga amo na hindi nagpapaluto ng kanin. So, ang niluluto is noodles lang. So, sanayin mo na din, i-practice mo na din yung sarili ninyo na minsan lang talaga kumakain ng rice. At makaya nyo na during lunchtime, noodles lang yung kinakain. Usually, yung mga kinakain nilang noodles is udon. Yung mga Chinese noodles na lalagyan ng vegetables saka meat. Tapos, dinner lang kakain ng rice. At saka yung kinakain ng rice, hindi kagaya sa atin na unlimited rice. Na Diyos ko, unlimited kuha tayo sa rice cooker. Dito yung sinasaing nila usually, konti lang talaga. Like marami kayo sa bahay, tapos sinasaing 2 cups lang. So yung lagayan dito viewers, bowl lang na maliit. So yung sa kanila, parang dalawang spoon lang. Minsan nga, hindi pa kumakain ng rice talaga sa buong mag-araw. So, ikaw, nahihiya ka din na kumain na isang bowl na rice na punuin mo talaga yung bowl mo kasi nga sila nga ang liit. So, i-practice nyo na yun yung mga ganong type ng pagkain. Yung, ano bang tawag nun? I-practice na ganong setup ng pagkain, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. So, may amo talaga dito na kuripot viewers na hindi ka pwede makapagluto kung ano yung gusto mong kainin. So, habang nagluluto ka, bibigyan ka lang nila ng iyong parte. So, wala nang additional. Kumbaga, kung ano lang yung nilagay sa bowl mo, yun lang yung kakainin mo. Hindi ka na pwedeng kumuha ulit kasi wala na. Dito pa naman sa Hong Kong, hindi sila palakain na yung buffet or basta hindi sila super madami kumakain, konti lang. So, kailangan yung malaman yan para ma-prepare yung self nyo. Pangalawa naman dito sa Hong Kong viewers, grabe yung lakaran. Hindi uso yung tricycle, hindi uso yung ano ba yun, yung single na motorcycle or yung ibang mode of transportation na ginagamit natin sa Pilipinas. Dahil dito, bus, train, tsaka taxi lang talaga yung sinasakyan. So, kadalasan, yung mga tao dito lakaran talaga. Yung mga bata, sanay na naman na sa lakaran dahil gano'n naman talaga yung setup niya. Pero, mapapansin nyo na mga medyo may pagka malaki na nandito sa Hong Kong, pumapayat talaga sila dahil sa haba ng nilalakaran everyday. So, imagine, everyday mo yung nilalakad, lalo na pag wala kayong sasakyan. Mostly talaga dito, viewers, naglalakad lang talaga. Maswerte ka pag may sasakyan ka. Or pag may sasakyan yung amo mo. Or kung pag may service kayo, na doon kayo talaga binababa sa harap ng bahay nyo. Usually sa mga kagaya sa amin dito sa iskinita namin viewers is hindi pumapasok yung bus. So, doon lang talaga sa iskinita sa dulo. Kasi, parang, na sa bus hindi na niya way. Pero, nakadepende, pero mostly talaga doon talaga sa iskinita. So, kailangan pa ring lakarin, hindi siya bumababa dito sa harap talaga ng bahay. Which is meron kaming private car na rent. So, dito talaga kami bumababa sa
harap ng aming bahay. And yun, papayat ka talaga sa lakaran. Tapos pag summer, ang init pa naman dito. So pangatlo naman is, pang third, kung baguhan ka dito sa abroad at hindi ka pa marunong magluto ng mga Chinese food, wala naman yang problema. Basta marunong ka lang magluto ng mga Filipino food sa Pilipinas. Dahil kahit na hindi tayo nagluluto ng Chinese food sa Pilipinas, kung marunong naman tayo magluto ng iba't ibang mga putahe na kahit na mga Philippine dish, mabilis din tayong matuto magluto ng Chinese food. So ako, first timer ko mag-abroad and wala talaga akong kaalam-alam kung ano yung mga Chinese food. Sa Pilipinas, hindi ako nakakakain sa mga Chinese restaurant dahil mahal nga yan, wala tayong budget at saka hindi din natin bet yung lasa. So nagpunta ako dito sa Hong Kong, tinanong talaga ako ng amo ko kung pwede ako o kung marunong ba ako magluto. So honestly, sinabi ko talaga na hindi ako marunong. Hindi pa nga ako nakatikim ng Chinese food. Pero willing talaga akong matuto. So, ano bang ginawa ko? Paano ako matuto? Pag marunong tayo magluto, viewers, pwede tayong lahat ngayon nasa internet na. Pwede tayong makapag-search ng kung ano-anong mga menu at kung ano-anong mga ulam ang ating lulutuin. Lalo na pag ikaw yung nagma-market. So, makahanap ka talaga ng mga gagandang ihain sa kanila na ulam dahil makapaghanap ka sa YouTube. So, sa sitwasyon ko kasi dito, viewers, is sila yung nagma-market. So, kung ano lang yung mga ingredients dyan sa bahay, yun lang yung aking lulutuin. At first, medyo challenge sa akin dahil gaya ng manonood ka sa YouTube. Tas wala yung mga ibang ingredients, paano na, 'di ba? So, pero nagawan ko din yun ng paraan. Ginagamit ko lang kung ano lang yung available. Kung ano lang yung available sa amin sa bahay. Which is, okay naman kasi nasarapan naman yung mga amo ko sa mga luto ko. Tsaka marunong talaga ako magluto sa Pilipinas. Nagluluto talaga ako sa Pilipinas. So, merong isang amo dito na pinsan ni Madam na meron din siyang mga katulong Pinoy. Sabi niya sa akin, hirapan ako nung una ko, meron siyang una kasing helper na pero umalis na. Sabi niya, nahirapan ako kasi first timer siya. Sabi, hindi siya marunong magluto. Sabi ko, bakit hindi marunong magluto? Kung marunong ka naman magluto ng mga Pinoy dish, ang bilis naman aralin ng mga Chinese na mga dish. So sabi niya, sinabihan ko nga siya na okay lang kahit hindi Chinese dish. Kahit na Pinoy dish lang, kaso lang lagi kaming nilulutuan ng fried chicken, lahat fried. So ayaw niya, sabi niya hindi marunong magluto. So ihanda nyo na rin na yung mga tao dito, mayroon talagang mga amo na pihikan sa mga luto. Yung dito, lagi nagreklamo na, so this one so salty, not yummy, mga ganon. So i-prepare na yan. Dapat yung willingness natin na matuto nandyan lang, and then hindi lang tayo ma-hurt kung ano yung mga feedback nila dahil normal lang yan. Hindi talaga natin maiiwasan yan, pero matatapos ka din sa first stage ng pag-a-adjust mo at magiging okay din ang lahat. Kung pagluluto yung pinaproblema mo, wag mong problemahin yan dahil lahat ng bagay matutunan kung nakaya ng iba, kung nakaya namin, makaya mo rin. Huwag kang mag-alala, maraming mga tutorial sa YouTube na pwede nyong panoorin. Ito pa, pang-apat, viewers, mag-prepare ka na. Dahil majority talaga dito nagma-market. So ikaw yung magma-market sa kung ano yung mga lulutuin nyo. So meron kayong bag niyan na may gulong. So nagma-market kayo. Walang sakayan, viewers, lakad lang. Malalayo yung mga market at saka mostly yung mga market talaga malayo sa mga bus station. So kailangan yung rekaran, i-prepare na yung mga muscles nyo and yung sarili nyo sa pagbubuhat. So magiging kargador kayo dito sa Hong Kong. May mga amo talaga na super masila, na super maarte, na gusto kada everyday yung niluluto from breakfast, lunch, and dinner, mina-market. So maaga ka pang gigising dahil magma-market ka para sa lulutuin mo. Meron kasi talaga masilan dito na pwede ka namang mag-market ng for 3 days, kaso ayaw nila, gusto nila everyday fresh.
So, magma-market kayo doon. Iikutin mo yung mga market. Tapos, napaka-ano dito, napaka-kuripot ng mga amo viewers. Yung mga sense, nagmamatter sa kanila. So, mostly, pag magma-market sila, alam na nila na kung saan ka bibili. So, kung lalo na pag first timer ka dito, sasabihin nila na, dito ka sa store bili, bigyan ka ng sketch. Yung ganyan sa ditong store is mura lang. Yung kahit sa feeling mo naman, mura naman, gaya ng tag-10. Sabi na, tag-10 dito sa Hong Kong na gulay, sasabihan ka pa na, maghanap ka pa ng mas mura. 5, yung tag 5 HKD or 5 Hong Kong dollar. So, sa isip mo, Diyos ko, ang mura naman ito, maghahanap, meron pa bang mas mura? Ganito talaga sila. Kaya ako dito, hindi ako nagmamarket. Feeling ko na hindi ako pinagmamarket dahil, one time na pinabili ako, bili lang ako ng bili. Hindi ako naghanap ng mga mura ba. So, dito napakalaking factor talaga sa kanila yung mga prices. So, sasabihin yan sa'yo, malalaman nyo, sasabihin yan dito pag bibili ka, why this one, don't buy next time, this is so expensive, buy this one like this. Ganito talaga. So, magmamarket kayo. Pero mas feeling ko mas okay na nagmamarket ka kasi makapaghanda ka ng mga masasarap na dish. So, alam mo naman, diyan natin kinukuha yung loob ng ating mga amo pag napaglutuan natin sila ng mga masasarap na pagkain. Meron pa ako naalala. Dito sa Hong Kong, ang liit-liit ng bahay pero napakaraming kamera. Diba? Sabi nga nila sa Middle East daw yung bahay, yung pag doon ka nagtrabaho bilang helper, yung bahay hanggang 3rd floor pero walang camera. Dito viewers, ang liit ng bahay, malaki pa yung ang liliit ng mga bahay. Mostly talaga, maliliit talaga yung bahay kasi alam mo naman yung mga bahay nila is building. So sa building na yan, para siyang condominium type yung mga bahay dito na maliit lang, tas merong mga room, ganun. As in, ang liit talaga, pero napakaraming CCTV talaga, viewers. Dito sa akin, merong dalawa, isa sa sala, isa sa kitchen, pero mostly talaga, as in, lahat ng sulok ng bahay, pati yung room ng helper, nilalagyan ng CCTV. Grabe talaga yung mga Chinese talaga. So, merong mga, iwan ko sa akin, hindi ko alam kung 24 hours ba yung nakatutok yung aking amo sa CCTV. Pero meron talaga ako mga kaibigan viewers na as in tutok na kahit na yung pag makikita talaga tapos sasabihin. Yung una, nung mga unang araw pa lang, gaya ako, first timer, no, parang naiilang ako kasi syempre makikita ka ng amo mo kung anong ginagawa mo, ganun. Pero yung tumatagal na, parang nasanay na ako, parang minsan naisip ko na, meron parang CCTV, no? Masanay ka na din, tapos mas okay pala siya. Mas better talaga na may CCTV kasi ikaw, nagtatrabaho ka lang naman, ginagawa mo lang naman yung kung ano yung responsibilidad mo. May mga times na hindi natin maiwasan na kung anong mangyari, may aksidente or whatsoever. Mas magandang may CCTV kasi may proof. Yung example, gaya ng kung ano nangyari dyan sa mga alaga mo, hindi mo sinaktan, nagkapasa. So, sabihin, bakit anong ginawa mo? Bakit may pasa to? Sinaktan mo siguro to. Example lang So, sabi mo, hindi ko yan sinaktan. Wala akong ginawa dyan. I-review mo yung CCTV. Mga ganong issue. So, mas, yung CCTV talaga malaking bagay. Protection na din natin kung ano man yung mga posibleng nangyari na pwedeng iba to sa atin na hindi naman natin ginawa. Pero maiilang ka talaga, syempre lagi silang nanonood. Meron nga dito mga helper na nagrereklamo kahit nasa pagtulog, nilagyan pa rin ng CCTV yung room nila. Hindi ko alam kung bakit ganun yung mga amo, pero talagang normal yan dito na napakaraming CCTV everywhere. So, kung galing kayo sa Middle East at masanay kayo na walang CCTV dito, may CCTV viewers. So, ito na yung last na sasabihin ko sa inyong paghandaan nyo. Wala na ako maisip Dito sa Hong Kong, yung mga lula, bihira lang marunong mag-English. Mostly yung mga lula dito, viewers, is hindi nag-i-English. So, Chinese lang talaga sila. So, siguro, dati, hindi pa uso yung English dito sa Hong Kong, kaya hindi sila nag-aaral ng English. So, ang kailangan mo dyan is kailangan mo ng napakaraming common sense. Ayan. Yung mga lula dito, grabe, salita lang talaga ng salita. Viewers, kahit wala ka naintindihan kahit isa. Yung lula ko dito, 1 year and
few months na kaming magkakasama, salita pa rin ng salita ng Chinese kaya wala ako naintindihan. Ginagamit ko lang talaga yung aking common sense. Minsan nagsasabi siya ng ganun. Buti na lang nagje-gesture siya. So sabi niya nagje-gesture siya. So parang nagigets ko na din pero hindi pa talaga ako talaga makapagsalita ng Chinese. Grabe, ang hirap magsalita ng Chinese. So grabe, dapat napakaraming baon mong common sense. Kung baga sasabihin niya, syempre hindi ka makakaintindi. Tapos yung amo mo wala. Syempre yung mga amo nagtatrabaho. Minsan kasi nagpupunta yung lula, marami mga instruction, ganito, ganyan, magluto ka, ganyan. Ano lang talaga, iniintindi mo based on her gesture. Yung gesture niya, kung ano yung ibig sabihin sa mga sinasabi niya. Pero kung sa salita niya talaga, wala ka talaga maintindihan. Kasi ang hirap talaga ng Chinese. Walang feeling ko, walang letters. Ay, wala mga ganun. So, ang napakahirap talaga, nahirapan talaga ako. So, yun, dapat magbaon ka ng maraming kasi nagagalit din sila pag yung sinasabihan mo pero hindi ka nakakaintindi. Kaya common sense talaga, viewers, na minsan talaga tinatanong ako ni Lula na may kukunin sa ref. So, sabi ko, ano bang kukunin? Ano bang niluluto niya? Ganito. So, sabi ng amo ko nga, bilib talaga ako sa'yo dahil naiintindihan mo lahat. Lahat ng mga instruction ni Lola nakukuha ko, no? Tapos, lahat ng mga tinuturo sa aking menu, yung mga menu ni Lola, yung taste ng Lola sa pagluluto na nakukuha ko din. Sabi ni Madam, grabe, ako hindi ko makukuha yung mga kung paano siya daw magluto. Tapos ako nakukuha ako, sabi niya, bilib talaga ako sa'yo. Pero, syempre, grabe naman yung inano ko talaga para walang masabi yung amo ko. And, hirap na hirap ako dyan. Hanggang ngayon, nagsasalita pa rin pero kahit na medyo okay na, kahit na hindi ko naintindihan pero yung lumilevel up na yung aking common sense. So sabi ko, ganito, ganyan. Ciao, ciao. Ganun si Lula. Sabi ko, yeah, okay. Sabi ko, naiintindihan ko na, alam ko na kung anong gagawin. So, expect nyo na pag dito sa Hong Kong, viewers, may Lola talaga. And mostly yung mga Lola is pake alamera. Yung, hindi ko alam, yung lola ko dito mabait yung lola ko, kasi super bait ng mga amo ko dahil yung amo kong babae is lumaki nga or nagstay nga sa Filipino na family sa US, doon siya kasi siya nag-aral. So mostly talaga dito yung mga lola paki-alamera and masama yung ugali, viewers. Buti na lang talaga sa akin. Alam mo ba, nung pagdating ko dito, syempre, alam ko naman yung gagawin ko kasi nga, diba, pumunta ka dito bilang helper. Tapos, nagpunta si Lula dito, tinuruan ako magsaing, tinuruan akong mag-fry, yung mga ganun, tinuruan akong magluto ng sauce. Tinuruan ako kung paano maghugas ng kaldero. Tapos, sa isip ko, kung kaya ko lang talagang sagutin, yung para masasabi ka na, no need, alam ko na yan. Kaso lang, salita siya ng salita. Wala ka naintindihan. So, sabi mo na lang, okay la. Yung dito kasi yung po is la. So, sasabihin mo, okay la. Kumbaga, okay po, okay la. Tapos, ganon. Hi la. Hi is yes. La is po. So, hi la. Okay, ganon. So, yun lang yung masasabi mo talaga. Turuan ako ni Lola paano magsaing, tapos ganon pa yung tubig. Yung tubig ganito. Ay, hindi pala sa kanila ganito. Diba sa atin pag naglagay tayong tubig sa rice cooker, ganyan. Sa kanila, cup pa. So, tatlong cup din na rice cooker. So, sabi ko, Diyos ko, sa isip ko, Lola, wag mo na akong turuan. Ang tanda ko na marunong na ako magsaing, kahit na hindi ko measure, alam ko na yung tubig, ganon. So, wala. Yes po lang tayo dahil hindi tayo makapagsalita na sa kanya kasi Chinese siya. Hindi niya din naintindihan kung ano yung sasabihin ko. Yes or no lang. So, I hope you watch this video till the end. And everyone, kung nagbabala kayong Hong Kong, maganda talaga dito sa Hong Kong. Safe kayo and masaya dahil every Sunday and during holiday day off natin. So, kaya ngayon, Sunday, day off na naman natin, day off na naman namin. So, mag-i-enjoy na naman kami. So, yun lang. Good luck sa lahat ng mga nag-a-apply pa Hong Kong. And sana makahanap kayo ng mga mababait na employer. So, thank you all for watching.